nagsasalsal si Bongbong Marcos, mga kababayan. At yan po, sa Monday po ay sisimulan na nila yung impeachment na yan na 4 lamang na pages na ang laman lamang ay nagsasalsal si Bongbong Marcos ng 4 na beses sa isang araw. Na nga ang promotor, siya pa ang direktor, gago si Bongbong Marcos, gago ang Malacanang, gago si Claire Castro, mga kababayan, at gago rin yung hindi tumanggap ng impeachment nila Mike Defensor at nila Governor Chavit Singson, ni Atty. Topacio, Atty. Harold, gago ang hindi tumanggap niyan, mga kababayan. Harap-harapan na ang panggagago sa atin at panggagago sa atin ng administrasyong Bongbong Marcos, mga kababayan. Teka. Ito talaga itong si Butike. Si Boy Lighter, no? Ito may sasabihin ko sa iyo, ha? 3 ang sasabihin ko sa iyo. Paunang salita ko sa iyo, kapatid, ha? Una, ito ang gawin mo. Iwasan mong suminghot ng ligaw na utot. Pangalawa, ha? Yung kakasigaw-sigaw mo ng bangag, adik, ang presidente, mukha yatang mas babagay sa'yo yung salitang yun. Kasi mas malala ka pa sa sinasabi mong bangag. Mas malakas pa ang tama mo sa sinasabi mong adik ang presidente. Kasi yung galaw na ganyan, hindi normal yan. Diba? At itong pangatlo, huwag kang iiyak pagdating ng araw at nasampulan ka. Na okay? Or ito na lang, iwasan mong idikit yung camera sa mukha mo. Baka kasi may lumusot na kamay dyan, kaltokan ka. Okay? So, real talk natin to, mga kababayan. I-real talk natin to si Boy Lighter, no? Makinig ka, kapatid. Okay? Alam mo, ang swerte-swerte mo talaga. Ako, believe ako sa... Alam nyo, mga kababayan, itong si Boy Lighter na to, no? Ito na yata yung pinakaswerteng DDS na nakita ko sa social media. Alam nyo kung bakit? Sa tindi ng mga banat dito, itong tao na to, no? Sa presidente, ilang beses na nakakalusot, no? Alam nyo, magpasalamat ka, kapatid, with your respect. Pasensya naman tayo sa sasabihin ko kung masasaktan ka. Napakabait ng presidente ng Pilipinas. Alam mo, kapatid, kung iba lang ang presidente, malamang tinatakpan ka na ng dyaryo. Malamang nilalangaw ka na, kapatid. Isa ka na lamang alaala sa mga DDS pag nagkataon. Pero hindi ganun ang ugali ng ating presidente. Alam nyo ba, mga kababayan, kung bakit ganito itong mga tao na to? Bakit ganito katatapang, ganito katitindi magsalita sa presidente natin? Alam nyo kung bakit? Kasi sobrang bait kasi ng ating presidente. Sobrang, alam mo yung talagang sa kabaitan ng ating presidente, itong mga tao na to, nagle-level up sila. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ganito lang yan. Ang presidente, the more na hindi pinapansin ng ating Pangulo, itong mga taong to, lalo sila nang gagalaiti. At ito na ngayon yung sinasabi ko na, pag itong mga tao na to, hindi sila nasatisfied sa ginagawa nila at hindi nila nararamdaman ang presidente natin ay naaapektuhan, nagle-level up yung mga yan. At sa bawat pagtaas ng mga yan, at nakikita nilang presidente is wapakels lang, walang pakialam, tuloy pa rin ang trabaho, presidente, hindi sila pinapansin, pataas ng pataas itong itong banat nila, di ba? Kumbaga, high level na, to the highest level na yung mga banat na talagang gusto kasi nila masaktan ng presidente. Napaghahalata tuloy na itong mga taong to desperado. Yan po ang style, yan po ang nakikita nating pag-uugali nila na sa sobrang desperado, ganito na. Ganito na yung yung leveling ng kanilang attitude. Diba? Palala ng palala. At ito nakakalungkot sa mga ganitong tao. Dahil sa kagustuhan nila na saktan ang damdamin ng ating presidente, sa kagustuhan nilang durugin ng durugin dahil nga hindi sila pinapansin,
pagdating ng araw at hindi nila napapansin na talagang, sumusobra na, di ba? Below the belt na. Ngayon, pag nakasuhan ito mga taong to, maniwala kayo sa hindi. Pa-victim ito mga taong to. Sila pa ang biktima. Pero kung titignan mo, hindi nila tinitigilan ng presidente. Hindi na makatao. Yan po ang epekto ng sobrang pagiging panatiko nila sa mga sinusuportahan nila at sa kagustuhan nila meron sila maiupong tao at magkaroon sila na posisyon at baka may mga interest itong mga taong to sa kanilang sinusuportahan. Kaya ganun na lamang, double time na sila sa pagpapabagsak sa ating presidente. Well, wala tayong magagawa mga ganito sa mga ganitong tao mga kababayan. Ito kasi ang katotohanan sa ginagawa ng ating Pangulo na the more na gumagawa ng kabutihan, the more na nagtatrabaho ang presidente, the more na hindi niya pinapansin itong mga tao na to, nasasaktan. Yan ang katotohanan na nasasaktan itong mga tao na to. Aminin nyo man o hindi, kayo mga DDS, kayo mga bumabati ko sa ating presidente. No? Aminin nyo. Yung hindi pagpansin ng presidente sa inyo, yung hindi, wala siyang, kumbaga, walang effect yung mga banat ninyo, nasasaktan kayo. Kayo'y nasasaktan, hindi ang presidente. Yun ang nakikita ko Bakit? Kasi, hindi kayo makamove on. Diba? Isipin niyo, lumilevel up ng mga banat ninyo, Believe din ako sa inyo, level up, diba? Ngayon, sa kaka-level up ninyo, hindi nyo alam, malalaglag na kayo sa bangin. Kaya, isa lang masasabi ko, double time pa. Galingan nyo pa. Para at least, dire-diretso. Yung bagsak nyo sa bangin. Pagpaumanin nyo. Real talk lang to kapatid. Sana, wag dumating yung araw na pagsisihan ninyo yung mga pinagkagawa ninyo. Handaan ninyo. Yang ginagawa nyo na yan, iba pag bumagsak sa inyo yung karma. Real talk lang kapatid. Mag-isip-isip ka rin kasi. Paminsan-minsan. Good luck.